Inanyayahan nga ni Xiaoyu si Shu na lumabas muna sila para makapag-usap, at pagdating nga nila sa labas ay tinanong nito kung mapanganib ba ang naging misyon ng ating bida sa Japan. Sinabi naman ni Shu na medyo naging mapanganib daw, pero hindi naman yung maestro na nakalaban nila ang pinagmulan ng panganib ng kanyang misyon, isa pa ay napatay nga din daw nila ito sa bandang huli. Kaya naman tinatanong ni Xiaoyu kung sila Yu Fuyao at Wen Zaipi daw kaya ang dahilan ng lahat. Parang ganun na nga wika naman ni Shu, pero wala nga daw siyang sapat na ebidensya na makakapagturo sa kanila, o makakapagsabi na isa sa kanila ang mastermind. Sinabi nga din niya na si Wen Zaipi ay matagal na nilang kakilala, habang si Yu Fuyao naman ay madaming pinatay na mga slave lords, kaya mahirap umanong pagdudahan o hindi niya masabi kung sila o isa talaga sa kanila ang mastermind. Sinabi nga din ni Shu na kung talagang gusto daw siyang atakihin ng dalawa, ay sigurado namang hindi na sila maghahintay ng matagal, dahil anumang oras ay pwede silang umatake at alam nga daw ng ating bida na mas malalakas sila sa kanya. Tinanong naman ni Xiaoyu kung bakit masyadong iniisip ng ating bida ang tungkol kila Wen Zaipi, sabay sabi na matagal mo naman ang alam ang totoo diba, dahil kahit wala kang gawin ay sigurado naman talagang magtutungo sila ng Earth anumang oras. Alam ko yan wika naman ni Shu. Sabay sabi na hindi daw niya pwedeng hayaan na ang Earth ang maging lugar ng digmaan, kung sakali mang magkaroon ng digmaan sa hinaharap, dahil saan dito nga ang mga kaibigan at tinuturing nating pamilya tama ba tanong naman ni Xiaoyu. Kilala mo talaga ako wika naman ni Shu, sabay sabi na nag-uwi nga daw siya ng kaluluwa ng maestro level, at tinanong si Xiaoyu kung kanino niya ipapakain ang kaluluwang ito ngayon. Malamang kay Jia na lang ulit wika naman ni Xiaoyu, dahil ang abilidad nga daw ni Jia ay nakakatulong sa ating bida at sa sword formation niya, sabay tanong naman ni Xiaoyu kung nakahanap ba ng paraan ang ating bida upang makahuli ng kaluluwa. Siyempre naman wika ni Shu sabay labas sa kanyang gourd at tanong kay Xiaoyu kung naaalala pa ba niya ito. Sinabi nga din ni Shu na bukod sa nagagamit na ulit niya ito upang mapalingon ng mga tao, ay na-upgrade din ito at nakakakolekta na nga ng kaluluwa. At ngayon nga daw ay naisip ng ating bida na ang gourd na ito, ay isa sa pinakamahalagang bagay o spiritual tools para sa kanyang cultivation, pero napapatanong nga siya sa kung paano itong napunta sa kamay ni Li Dian noon. Hindi mo na kailangang pahirapan ang sarili sa pag-iisip wika naman ni Xiaoyu, sabay sabi na malamang sa nasa Chengzhou pa si Li Dian ngayon, at kung nais nga daw talagang malaman ni Shu ang pinagmulan ng gourd, ay mainam kung magtungo na sila kay Yutang ngayon upang ipahanap si Li Dian. Tama ka dyan wika naman ni Shu sa kanyang kapatid, sabay sabi na isa na siyang dragnet kaya mas mataas na ang authority niya ngayon, kung saan ay sigurado umanong pwede niyang mautusan si Yutang. Agad na ding tumakbo ang magkapatid patungo kay Yutang, habang pinupuri ng ating bida ang kanyang kapatid at sinabi na isa talaga siyang henyo. Ilang sandali pa nga ay tinatanong ni Shu kung naaalala pa ba ni Yutang, si Li Dian na isang individual cultivator mula sa Qingzhou, sabay tanong na din kung pwede ba siyang matulungan na hanapin si Li Dian. Sinabi naman ni Yutang na si Li Dian umano ay naaresto kamakailan lang, kung saan ay nakasuhan at nakulong nga daw siya ng dahil sa fraud, sabay sabi na maghintay lang ang ating bida at ipapadala niya si Li Dian dito. Sinabi nga din ni Yutang na may mga natuklasan na sila patungkol sa mga nakaraang pangyayari, at dahil saan dito na nga daw ang ating bida ay mas mainam kung sabihin na niya ito ngayon. Dito nga ay sinabi ni Yutang na ayon sa kanilang intelligence, ay mayroong grupo ng mercenary na nagtatrabaho dati sa Dark Kingdom ang nakidnap ng mga slave lords mula sa universe sa Southeast Asia. At ang mga mercenary nga daw na yon ang nagbigay o nagbibigay ng tulong sa mga taga-universe, kung saan ay sila din ang nangangalap ng intelligence o impormasyon para sa mga slave lords. Ayon nga din kay Yutang ay kilala umano ang grupo ng mercenary na yon, pero matapos buwagin o wasakin ni Master Li ang Dark Kingdom, ay tila mga naging pawalang lobo na lang ang grupo ng mga mersenaryong yun. Ayon nga din daw sa mga nakalap nilang impormasyon, ay nasa North America ang grupo ng mga mersenaryo na yun ngayon. Bukod doon ay mukhang may kinalaman din sila sa pagbubukas ng Space Channel sa North America. Sinabi naman ni Shu na kung nagsilbi nga daw ang mga mersenaryong yun sa Dark Kingdom, ay siguradong may kinalaman sila sa pagkidnap ng mga cultivators, lalo na sa mga batang babae at lalaki na mayroong matataas na aptitude. Habang si Zuan naman ay agad na tinanong ang ating bida sa kung ano na ang gagawin nila ngayon, at kung dapat ba muna silang lumabas upang makapagbigay naman daw siya ng karangalan sa kanilang bansa,
sa pamamagitan ng pagpatay sa mga mersenaryo sabay tanong kung nasaan ba sila ngayon. Sinabi naman ni Yutang na sa ngayon umano ay mayroon na silang tauhan na nakapaslit sa grupo ng mga mersenaryong ngayon, at kasalukuyan nga din daw silang nananatili sa Laos ngayon, sabay tanong kung nais ba nilang magtungo doon, may listahan na din kami ng pangalan ng mga miyembro wika pa nga niya. At may naisip ng idea ang ating bida matapos marinig ang sinabi ni Yutang na listahan, sabay sabi na ito na ang pagkakataon, upang malaman niya kung gaano nakalakas ang gourd niya ngayong isa na siyang maestro level. Agad na din niyang hiningi ang listahan ng mga pangalan ng miyembro ng mercenary, na agad din namang pinadala ni Yutang sa kanyang cellphone umano. At matapos ngang matanggap ng ating bida ang listahan ng mga pangalan nila, ay tinanong ni Shu kung sigurado ba si Yutang na wala sa listahang ito ang pangalan ng spy nila, at sinabi naman ni Yutang na wala umano sabay sabi na Wenye siya ang pangalan ng spy nila. Agad ngang nilabas ni Shu ang kanyang gourd, at sunod ay sinigaw nito ang isa sa mga pangalan sa binigay ni Yutang na listahan, dahilan upang mapatanong na lang sila sa kung ano umano ang ginagawa ng ating bida, dahil kanina nga lang daw ay sinabi niya na papatayin nila ang mga mersenaryo, pero ngayon ay sinisigaw na niya ang pangalan nila. Hanggang sa biglangang may dumating na mensahe kay Yutang kaya naman agad niya itong tinignan, at ayon nga sa report ay namatay ang isa sa mga leader ng mercenary group, kung saan ay bigla na lang daw napilipit ang leeg niya. Masyado nga ang shock ni Yutang na hindi makapaniwala sa nangyari, kung saan ay tinatanong pa nga nito kung anong klase daw ng pangkukulam ang ginawa ng ating bida, na tinatanong lang naman kung mukha ba siyang mangkukulam, sabay sabi na pinatay ko lang ang isa sa mga kalaban na libu-libong milya ang layo. Sabay banggit sa pangalan ni Yutang at tanong kung namangha ba siya sa ginawa ng ating bida, pero nagalit naman sa kanya si Yutang, at sinabi na hindi na kailangang banggitin ng ating bida ang pangalan niya kung mayroon siyang sasabihin, sa takot na mapilipit din ang kanyang leeg. Agad na ding naupo si Shu habang tinatanong kung natatakot na ba si Yutang ngayon, yan ang isa sa abilidad ng gourd wika pa nga ng ating bida, habang iniisip na matapos siyang maging maestro ay magagamit na niya ang gourd kahit sa malayong distansya o lugar. Iniisip nga din nito na sa ngayon, ay hindi pa niya alam kung gaano kalayong distansya ang maaabot o epekto ng kanyang gourd. Pero sigurado nga daw siya na hindi ito matatakasan ng mga kalaban, na mayroong mas mababang cultivation sa kanya basta abot ng kanyang gourd ang distansya nila, sabay tanong sa kanyang sarili kung gagana daw kaya ito kay Nieting at Zujin. Hindi nga din makapaniwala si Zekhao sa nangyari, at sinabi na basta umano hawak ng ating bida ang kanyang gourd, ay pwede niyang patayin ang kalaban anumang oras sa pamamagitan lamang ng pagbanggit niya sa pangalan nila. Habang si Zuan naman ay masyado din ng takot dahil bukod sa napakalakas na umano ng ating bida, ay biniyayaan pa siya ng Diyos ng kakaibang abilidad, habang si Shu naman ay tinatanong kung bakit umano ganun ang itsura ni Zuan. Nabiglang nanghingi ng pasensya sa ating bida at sinabi na hindi na ulit niya bibiruin o lokohin si Shu, sinabi nga din niya na magmula ngayon ay hindi na siya kailangang tawaging kapatid ng ating bida, sabay sabi na Xiao Anzi na ang itawag ni Shu sa kanya magmula ngayon. Kaya naman masyado ang tuwa ng ating bida sabay sabi na marunong din naman palang matakot si Zuan, at maging si Negrito nga ay mukhang nakaramdam din ng takot, at sinabi na magmula ngayon ay Kiao na lang ang itawag sa kanya ni Shu, na sinabi namang alis na lang sila bago pa siya mabuweset. Ilang sandali pa ay biglang natawa ang ating bida sabay tawag sa pangalan ni Yutang, at sinabi na apurahin si Wenye siya na alamin ang lahat ng mga pangalan ng miyembro ng mersenaryo, sabay sabi na ipagsisigawan niya ang lahat ng pangalan nila upang matahimik na sila. At makalipas nga ang ilang sandali sa Laos habang nag-iinyuman ng mga kalalakihang ito, ay bigla na lang napilipit ang mga leeg nila at namatay. Kaya naman masyado ang gulat ni Wenye siya. Habang iniisip na kakapadala lang daw niya ng listahan ng lahat ng pangalan nila, pero ngayon ay patay na silang lahat, kaya napapatanong na nga lang din siya sa kanyang sarili kung ano ang nangyayari, at kung mayroon daw kayang mangkukulam na gumamit ng manika upang pilipitin ang leeg nila. Samantala sa Dragon Gate Fortress naman, ay hindi makapaniwala sila Yutang sa nangyayari dahil lahat daw ng binanggit na pangalan ng ating bida ay namatay na. Kung saan wala ni isa man sa kanila ang nakaligtas, masyado na itong nakakatakot wika pa nga nila sa ating bida. Ilang sandali pa ay biglangang naging magalang si Yutang sa ating bida na tinatawag na siyang 9th Dragnet ngayon, sabay bigay sa panibagong listahan ng mga tarantadang nakipagtulungan sa Dark Kingdom dati. Namimihasa ka naman na yata wika naman ni Shu sabay tanong kung nais bang abusuhin ni Yutang ang bago niyang abilidad,
Pero sinabi lang naman ni Yutang na para din umano sa ating bida ito, dahil ang mga nasa listahan nga daw ay sinusumpa o sinumpang papatayin ang ating bida. Kaya naman tinanong ni Shu kung totoo ba talaga ang sinasabi niya, at sinabi nga lang ni Yutang na ayon umano sa mga nasa listahan, ay hahanapin at papatayin nila ang lahat ng mga dragnets, at dahil isa sa dragnet ang ating bida ay sigurado umanong kasama siya sa target nila. Kaya naman agad na ginamit ni Shu ang kanyang gourd, at matapos nga ng sunod-sunod na pagpasok ng 1,000 negative points sa kanyang system, ay iniisip ni Shu na sigurado umanong patay na silang lahat. Ilang sandali pa ay sinabi ni Shu na patay na umano ang lahat ng nasa listahan, kaya naman muli ay tinawag siyang Dragnet Lu ni Yutang, sabay sabi na malupit talaga ang bago mong abilidad, at kakailanganin nga daw ni Yutang ulit ang tulong ni Shu sa hinaharap. Bigla namang tumayo si Shu at sinabi na wala namang problema, pero hindi na nga daw tulad ng ngayong araw ang magiging process nila, dahil sa susunod ay kailangan na ng ating bida ng detalye patungkol sa mga krimen na nagawa nila. Kasama na din ang mga official documents mula sa mga autoridad. Sinabi nga din ni Shu na bilang isang cultivator at dragnet, ay hindi nga daw niya pwedeng abusuhin ang kanyang abilidad sa pagpatay ng tao, lalo na at pangalan lang ng tao ang kailangan niya upang mapatay ang sinuman, kaya naman natulala na lang si Yutang habang binabanggit ang pangalan ng ating bida. Ilang sandali pa ay sinabi nito na tama ang ating bida, sinabi nga din niya na naging pabigla-bigla siya at pinanggako na sa susunod umano, ay gagawin at ibibigay niya ang lahat ng dokumento na nais ng ating bida. Mainam kung ganun wika naman ang ating bida habang tumatawa, sabay sabi na ang lahat ng mga pinatay niyang tao ngayon ay nasa ibang bansa, kaya sigurado umano siyang katulad na din ito ng isang overseas mission, kaya wag umanong kakalimutan ni Yutang ang allowance niya. Agad na ding tinanong ni Shu kung magkano umano ang budget nila para sa misyong ito, isama mo na pati mga travel expenses wika pa nga ni Shu, pero bigla nga daw sumama ang pakiramdam ni Yutang kaya kailangan na muna niyang umalis. Samantala ilang araw pa nga ang nakalipas ay sinabi ng ating bida na andito na siya, at paglabas nga ni Shu ay sinabi niya na matagal na silang hindi nagkita, habang si Li Dayan naman ay sinasabi lang na matagal na umano siyang nagbago. Dito ay sinabi ni Shu na nabasa na umano niya ang lahat ng records ni Li Dayan, at tinatanong nga niya ito kung paano siyang bumagsak sa pagiging magnanakaw, sabay tanong na din kung ilang beses na siyang nahuli. Pero sinabi lang naman ni Li Dayan na kailangan din umano niyang mabuhay, at bukod nga daw sa pang-scam at pangloloko ng ibang tao, ay wala naman na siyang ibang alam gawin. Hanggang sa bigla namang tinanong ni Shu kung saan niya nakuha o ninakaw ang gourd dati, pero sinabi lang naman ni Li Dayan na nagmula pa daw ang gourd sa kanilang mga ninuno. Kaya sinabi ng ating bida na kailangan niyang pag-isipan ulit ang sagot niya. Pero muli ay sinabi nga ni Li Dayan na pamana sa kanila ng ninuno nila yung gourd, sabay sabi na wag naman siyang pag-isipan ng masama ng ating bida sa lahat ng bagay. Pero biglang ang pinakita ni Shu sa kanya ang isang dokumento, at sinabi na nakadepende sa mga magiging kasagutan niya kung ilang taon ang maibabawas ng ating bida sa kanyang sentensya. Sabay sabi na wag muna siyang matuwa sa ngayon, dahil kahit pa makalaya siya ay siguradong babantayan o susubaybayan pa din ang mga magiging aksyon niya. Habang si Li Dayan naman ay sinabi lang na dapat tupadin ng ating bida ang pangako niyang ito pag sumagot siya ng tama. Una nga ay sinabi nito na ang compass na nakuha sa kanya ng ating bida ay nagmula talaga sa pamilya nila, dahil ang kinabubuhay nga daw talaga ng kanilang pamilya ay Feng Shui. Kaya naman tinanong ni Shu kung saan naman nagmula ang gourd na binente niya sa ating bida, at sinabi nga ni Li Dayan na nananakaw umano niya ang gourd, kaya tinanong muli ni Shu kung saan niya ito nanakaw. Dito ay sinabi ni Li Dayan na sa Luo City umano niya nanakaw ang gourd, dahil nung mga panahon na yon ay nasa Luo City umano siya upang mang-scam at mang-loko ng mga tao. Isang araw nga daw habang nasa pwesto siya, ay mayroong lumapit na isang babae upang patignan o magpabasa ng kanyang kapalaran. Pero nang hawakan nga daw niya ang kamay ng babae, ay masyado itong malambot at hindi niya maramdaman ang buto sa kamay ng babae dahil sa kanyang taba. At dahil nga daw dito ay naisip ni Li Dayan na nagmula sa mayamang pamilya ang babae. Kaya naman sinundan nga niya ito hanggang sa makauwi, sa pagnanais na makakuha ng mahahalagang bagay sa bahay ng babae. At pagsapit nga ng gabi ay pinasok umano niya ang bahay ng babae, pero hindi nga daw niya inaasahan na nagmula lang ang babae sa mahirap na pamilya, kung saan ay wala nga daw siyang mahanap o makita man lang na kahit isang alahas. Hanggang sa napansin nga niya ang isang sanggol, na nababalot umano ng hindi pangkaraniwang tela,
At dito nga ay napansin din niya ang gourd na tila umano hindi pangkaraniwan, kaya naman napagdesisyunan niyang kuhanin ito. May isang bagay pa akong alam patungkol sa gourd, wika pa nga ni Lee Dayan, sabay tanong kung mababawasan pa ba ang sentensya niya pag sinabi niya ito sa ating bida, na agad namang sumang-ayon. Dito ay sinabi ni Lee Dayan na nung makuha umano niya ang gourd ay madami itong cracks, pero kalaunan nga daw sa hindi niya malaman na dahilan, ay unti-unting naghilom at nawala ang mga cracks, at sa pagkakataon nga daw na yun ay nalaman din niya na ang cultivation technique, mula sa mga ninuno nila ay pwede niyang magamit sa pag-cultivate. Tinanong naman ni Shu kung mayroon bang kakaibang katangian ang nakita niyang sanggol, pero sinabi lang naman ni Lee Dayan na mukha umanong mahina at may sakit ang sanggol ng mga panahon na yon. Ayon nga din sa kanya ay mukha umanong mahirap palakihin ang sanggol, kaya hindi din umano niya masabi o malaman kung bakit napakataba ng nanay. At dahil nga sa mga sinabi ni Lee Dayan, ay naisip ng ating bida na sigurado umanong siya yung sanggol, pero napapatanong nga siya sa kanyang sarili kung bakit siya napunta sa ordinaryong tao nung mga panahon na yun, at kung paano siya napunta ng bahay ampunan. Ilang sandali pa habang nasa loob sila ng isang office, ay biglang kinilabutan si Lee Dayan ng tanungin ng ating bida kung bakit nakatayo pa din siya, sabay utos na maupo na siya. Habang si Zuan ay napapatanong sa kanyang sarili kung bakit daw pinag-uubusan ng oras ni Shu si Lee Dayan, at kung bakit kailangan pa niyang mag-request upang mabawasan ang sentensya ni Lee Dayan. Hanggang sa ilang sandali pa, ay dumating ang isa sa miyembro ng Dragnet and Snares na mayroong dala na isang box, at sinabi nga nito na dala na umano niya ang pinapakuha ng ating bida. Agad namang binuksan ni Shu ang box, at naalala nga niya ng unang beses itong gamitin ni Lee Dayan sa loob ng ruin, kung saan ay inaakala nga daw ni Shu noon na makapangyarihan ang bagay na ito. Pero sino daw bang mag-aakala na isa lang pala itong lampin, habang iniisip na simula pa lang ay saka niya na ang lampin na ito at ang gourd, kung saan ay ninakaw lang ni Lee Dayan sa kanya ang mga ito at nakuha pang ibenta sa ating bida kalaunan. Agad nga ding tinanong ni Shu kung naaalala pa ba ni Lee Dayan kung saan nakatira ang babae, pero sinabi naman ni Lee Dayan na matagal na panahon na daw yun kaya naman hindi na niya maalala. Kaya naman tinanong na lang ng ating bida kung naaalala pa ba niya kung saan siya nakapwesto noon, at sinabi nga ni Lee Dayan na naaalala pa niya yun, sabay sabi na sa North Street daw yun sa lumang bayan. Kaya naman nagtungo sa harapan niya ang ating bida at sinabi na dadalhin siya sa lumang bayan, sabay sabi na dapat maalala pa niya ang ibang detalye bago sila makarating ng lumang bayan, dahil kung hindi ay muli nga daw niyang matitikman ang mga kakaibang pamamaraan ng ating bida. Sa mga hindi nga pala nakakaalala kay Lee Dayan, sa Season 2 Nanogram Spare Me Great Lord siya unang nakita. Siya yung nabila ng gourd ng ating bida sa black market noon, pero isa siyang matabang individual cultivator sa anime. At paglabas nga nila ay nakasalubong nila Shu si Heitan, kaya naman tinanong ng ating bida kung bakit mag-isa siya ngayon, habang si Heitan naman ay tinanong lang kung ano ang mali sa pagiging mag-isa. Dahilan upang tanungin ng ating bida kung bakit hindi niya kasama si Teacher Bainoo, na sinabi nga daw kay Heitan na magmula ngayon ay ayaw na siyang makita. Kaya naman tinanong ni Shu kung ginalit ba niya si Teacher Bainoo, pero sinabi naman ni Heitan na hindi daw at wala naman siyang ginagawa na pwede ikagalit sa kanya. Nung huli nga daw silang magkausap, ay sinabi ni Bainoo na naiinggit siya kay Heitan dahil nakakapag-cultivate siya. Kaya naman daw nagkwento si Heitan patungkol sa mga naging experience niya sa pag-cultivate, at sinabi na pwedeng magtanong sa kanya si Bainoo patungkol sa pag-cultivate, o cultivation pag mayroon siyang hindi maunawaan. Pero bigla nga daw tinanong ni Bainoo kung pwede ba siyang magtanong ng ibang bagay maliban sa cultivation, pero sinabi nga daw ni Heitan na hindi pwede, dahil maliban sa cultivation o pag-cultivate ay wala na siyang ibang alam sagutin. Kaya naman dahil dun ay sinabihan nga daw siyang walang utak ni Teacher Bainoo. Kaya naman naisip nila Shu na malamang sa habang buhay ng magiging single si Heitan.